Hello there, this is again Kuya B, and in this video ay magre-review tayo ulit ng abstract reasoning test, specifically, what is the next figure? Ang nakikita ninyo sa screen ay item na medyo madali lang, yung next na item ay medyo mahirap, at yung last item, yun yung medyo mahirap. Okay, so pause the video now and try to answer this item. Okay, assume na may sagot na kayo. So, ang point ng buong video na to ay, yung tipa ng buong video na to ay maghanap ng nag-iisang pattern na susundin ninyo para makuha yung pinakasagot. So, sa dami ng figures or shapes na meron dito, isa lang ang pattern dito. Okay? So, kung ang tinignan ninyo ay ang mga circles na to, yung number of circles nila. Okay, so sa first figure ay may 1, sa second figure ay may 2, sa third figure ay may 3. Ayan, tatlo to. And sa fourth figure ay may 4. Ibig sabihin, sa panglimang figure, hanap natin na number of circles ay 5. Okay? So, regardless kung nasaan position yung mga circles na yon, ang hinahanap lang natin na pattern, again, number of circles. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Then dito, absolutely lang 5. Okay? So, kung ang tinignan ninyo ay yung mga square na may shade at saka walang shade, then mahihirapan kayo. Nagsasayang tayo ng oras para maghanap ng sagot kasi ang pattern ay yung circle. Okay, so the answer is letter. Ito hindi na ito. Okay, letter B. Ito 4 lang. Ito ay 3 lang. So, the answer for this item is letter B. Okay, so for the next item, pause the video and click again kapag may answer na kayo. Okay, so tulad ng sabi ko kanina sa may first item, naghanap tayo ng isang pattern at yun yung susundan para makuha yung sagot. Sa item na to, ang nag-iisang pattern po ay ito. Okay? So, yan yung nag-iisang pattern. At mapapansin natin na kapag nasa taas yan, yung horizontal line na to ay nandito sa baba. Okay? And kung mapapansin niyo, para siyang umusog papunta dito sa side na to. Okay? Sa next figure, dito sa next na figure na to. Okay, so papansinin natin, papunta siya dito. So, umusog siya papunta doon. And then, pagdating dito sa lumigit na naman siya bigla. Okay? So, gumit na siya, di ba? Ibig sabihin, kung nasa gitna na siya dito sa part na to, uulit yung process mula dito. Okay? Kaya naman, yung makikita natin dito sa pang-4 na figure, literally, para lang talaga siyang umulit na process. Naging ganito lang siya ulit. Ang pinagkaiba lang, bumaliktad siya. Okay? Dito na siya nakaturo. O dito sa direction na to. And, ibig sabihin, kung umulit siya sa process, ang next na makikita natin ganito sa next figure, kung nasa baba, ay dapat ganyan din. Pero, dahil umulit na process, ano ba yung sunod na process pagtapos niyan, neto? Diba yung parang wala na siyang laman dito sa gilid? Dito may laman yan na onte. Yan dyan. Tapos dito may papansin natin wala na kasi parang na siyang umusog papunta dito. So, ibig sabihin, kung ito ay may laman na onte dito sa part na yan, ibig sabihin dito wala na dapat yung laman. Pag ganyan na dapat yan siya. Okay? So, kung nasa baba siya, paano naman pag dinali natin yan sa taas? Edi, magiging ganito lang siya ulit. Okay? Kasi binalik mo siya sa taas eh. Again, naulit kang na process. Naging papunta lang siya doon sa direction na to kasi bumaba siya. Pero ang direction niya talaga papunta dito kung nasa taas siya. So, kung ibabalik natin siya sa taas, then ibig sabihin, pag ganito naman siya. Okay? Pag ganito.
Again, bumalik lang sa process na ganito. Okay, pag iaakyat natin, kaya ganito yung makikita sa taas. Okay, so yan yung pattern. Kung papansinin pa ninyo tong rectangle na to na walang shade and rectangle na sobrang haba na may shade. Okay, ito rectangle na nakatay, walang shade, tas rectangle na maliit, na may shade, rectangle na maliit, na may shade, rectangle na maliit, na may shade. Kung yan yung titignan ninyong pattern, mahirapan kayong kumuha ng sagot. Kasi wala naman din yung pattern. And also, pangpalito lang yung mga shapes na yan. Kasi ang pattern lang na nilagay ay ito. Maghanap na tayo ng sagot sa choices. O letter A, absolutely hindi ito. Kasi yung horizontal niya nasa taas. Kapag nandito siya sa portion na to, dapat yung horizontal nasa baba ng lahat. Ayan. Ito nasa taas. Eliminate mo na yan. Tapos ito nasa gitna. Gitnang-gitna. Kapag nasa gitna, nandito lang naman. Nandito naman siya sa baba, dapat ang itsura niyan pa ganito lang. Hindi siya nasa gitnang-gitna. Dito lang siya sa taas na to. Ayan, di pa pantay, no? Pero ganyan yan. Dapat ganyan. So, eliminate na rin natin to. Ito naman, actually parang ganito din siya di ba? Kaso nga lang, kung titingnan natin ng maigi, may natitira pa siya dito sa gilid. Which is hindi yan yung pasok sa nakita natin na answer or na-visualize na natin na answer. So, dahil ang option na lang natin ay nasa letter D, meron tayong ganitong isa pang option, di ba, na kung wala sa baba, baka nasa taas. Pero ganito ang itsura pag nasa taas. So, pasok naman o parehas naman silang dalawa. So, absolutely letter D yung ating answer. So, eliminate na rin natin to. Alright, so for the last item of this video, so, ito na yung di ko naman masayang pinakamahirap talaga, no? Pero, siguro mas mahirap kesa sa mga naunang item. So, pause the video and then click nyo na lang ulit kapag may answer na kayo. Okay, so I assume na may sagot na kayo. Wag malilito kasi ayan, dikit-dikit sila Pero, hiwa-hiwaray po yan sila. Okay? Meron tayo dyang 5 figure, yung pang-5 yung nawawala. Ayan, so may 1, 2, 3, 4, and pang-5 figure yung nawawala. Very simple lang to kung mahanap niyo agad yung pattern. Okay? Una, kung mapapansin natin, ito, shaded siya, yung part na yan. Dito, shaded ulit siya. Pangatlong figure, shaded ulit siya. And then sa apat na figure, shaded ulit siya. Okay, so ibig sabihin dito sa pang-5 figure, dito sa hinahanap, shaded din dapat ulit yan. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, itong nandito sa baba, gumagalaw yan siya. Okay? Ito, tas sa next figure, pumunta na siya dito. So, bilangin natin yung naging paggalaw niya. 1 and 2. Okay? 2. Bago siya nakarating dito. And then, ito naman, pakbangin natin siya. 1. Bago siya nakarating dito. Sabihin, 1 lang. And then, mula dito, pakbangin natin siya. 1 and 2. 2. Okay, so kaya siya nakarating dito. Ibig sabihin, kung 2, 1, 2 yung pattern, dapat 1 yung nandito. Ibig sabihin, kung dito siya galing, pakbangin na natin siya ng 1. And so, nandito yung shaded na yan, yung block na yan. Okay? Very easy lang, di ba? Kung makikita natin yung nag-iisang pattern, which is yung paggalaw nitong nasa baba. So, letter B,
Of course, hindi na yung sagot. Letter C, hindi rin. Kasi every figure may laman dito eh, di ba? O, hindi na yan. So, kung ang pagpipilian mo na lang ay A at saka D, syempre, letter D yung sagot. Ito yung nakita na natin eh. Huwag maninito dito sa pang-apat. Tama ba pang-apat yan? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na figure kasi mukha siyang nag-isa lang bidla no, na black. Pero kung susundan natin yung pattern dito, gumagalaw itong nasa baba. Ibig sabihin, pagdating dito sa pang-apat na figure, natabunan niya na yung black dito. Kaya nag-iisang black siyang nakikita natin. Pero, magkapatong lang talaga yung dalawang black na yun. Okay? So, baka nalito kayo ton. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Again, merong mga items sa abstract reasoning test na isa lang yung pattern and then yung ibang makikita ninyo man na pattern or yung mga ibang shapes doon, objects doon, pampalito na lang sila. Pinapahanap sa inyo yung isang shape or pattern o isang pattern na nilagay ng gumawa ng tanong. At yun yung dapat ninyong mahanap para mag-derive kayo sa same answer sa gumawa ng tanong. Okay, or sa answer key. Dito na nagtatapos yung video. I hope nakatulong sa inyo. And see you in my next video. Bye-bye!